Tayo po ay manalangin. Kahanga-hanga nga po ang iyong kadakilaan naming Panginoon. Ang iyong kapangyarihan ay pangwalang hanggan. Karapat-dapat ka pong papurihan sa iyo pong kabutihan, sa iyo pong biyaya, sa iyo pong awa. Kayo po ang nakasasaklaw sa lahat, maging sa buong kasaysayan, mula noon hanggang sa kasalukuyan at maging sa hinaharap ay iyo pong nasasaklawan. Purihin ka nga po aming Panginoon. Tunay rin na matapat ka po sa lahat ng iyong mga salita. Hindi ka po nagbabago at patuloy na nakikita po namin ang iyong katapatan sa iyong mga gawa. Panginoon, sa mga oras po na ito, patuloy po kaming lumalapit ng may kababaan sa inyo at idinudulog ang mga bagay, Panginoon, na patuloy po kayo po ang siyang kumilos at patuloy na manguna. Dalangin po namin ang iyo pong iglesia sa lugar po na ito, ang Grace Fellowship Church. Patuloy niyo nga pong pangunahan at patuloy niyo nga pong gabayan ng aming pong mga elders na namumuno po sa amin. Patuloy niyo pong bigyan ng karunungan, katapatan, katapangan, na panindigan ang iyong pong mga salita. Gayon din po, dinudulog po namin ang bawat isa po sa amin na sa mga oras po na ito ay maaaring may mga pinagdaraanan, Panginoon. Sila na mga nagdaraan sa problemang pangkalusugan, dalangin po namin ang iyo pong biyaya na patuloy na sumakanila, Panginoon, na sa iyo pong habag ay makamit ang kagalingan. Panginoon, dalangin po namin, especially praying, Lord God, for Pastor Dennis na mag-undergo, Lord God, ng procedure. We pray, we ask, bigyan niyo po ng kapayapaan si Pastor Dennis at maging ang kanyang pamilya sa desisyon na kanila pong ginagawa. Maging ang mga doktor ay dalangin po namin na bigyan ng karunungan kung ano po ang tamang gagawin, Lord God, sa sitwasyon. At umaasa po kami na kayo po ang siyang patuloy na kikilos po sa kanila at sa kalooban mo, Panginoon, ay mas lalo pa po naming makasama si Pastor Dennis sa higit na paglilingkod po sa inyo. Panginoon, dalangin din po namin sila na mga nagdaraan sa mga pinansyal na pangangailangan o problema, Panginoon. Kayo rin po ang patuloy na umabot sa kanila pong mga pangangailangan. Alam po namin na kayo po ang aming Diyos na siyang susupply ng aming pong lahat ng mga pangangailangan dito sa lupa. Gayun din po sila na mga nagdaraan sa mga problemang pangrelasyon. Nawa, Panginoon, ay patuloy niyo rin po silang tulungan. Panginoon, dalangin din po namin ang lahat ng ministeryo, Panginoon, sa Grace Fellowship Church na kayo po ang patuloy na manguna, ang mga Bible studies, upcoming events, Lord God, even ng conference, Lord God, ng Women of Grace. Dalangin po namin na kayo po ang manguna, Panginoon, at maitaas. Maging sa paghayo, Panginoon, pagpapakalat ng iyo pong mga salita, dalangin po namin na kayo rin po ang manguna at patuloy na magbigay sa amin ng patuloy pa higit na kagustuhan, kasigasigan, Panginoon, na ipakalat ang inyong mabuting balita. Panginoon, naalala po namin, Panginoon, ang iba pa po naming mga kapatid sa lugar po na ito na nag-alay din po ng buhay po nila para sa pagpapakalat din ng mabuting balita, si Ryan, si Israel. Tuloy niyo rin po silang samahan, Panginoon, at bigyan ng lakas. At sa mga oras po na ito, dalangin po namin ng aming mga puso ay iyo pong pag-alabin sa iyong mga salita, gaya po ng dalawang alagad, na makita po namin ang katotohanan ng iyong salita
at patuloy na ito po ay aming isapuso, maging handa po sa pagsunod sa iyo pong mga salita. Panginoon, alisin niyo po ang anumang balakid sa aming kaisipan, sa aming mga mata, na maunawaan ng salita mo, Panginoon. Banal na Espiritu, kayo po ang patuloy na magbigay po sa amin ng kakayahan, kaliwanagan sa amin pong gagawing pag-aaral na ito. At nawa, Panginoon, kayo lamang ang maitaas, kayo lamang, Panginoon, ang patuloy na mapapurihan sa lahat ng mga ito. Sa iyo po ang kapurihan sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isang mapagpalang hapon po, Grace Fellowship Church. Salamat po sa mga Thank you. Quiz. Sino po, malamang alam niya po ito. Sino ang unang Kristiyanong martir sa Biblia? Magpapa-prize po si Pastor Peter sa sasagot. Joke. Alam po natin na ito ay si Esteban or si Stephen. Makikita po natin ang mga tala patungkol sa kanya sa Aklat ng Mga Gawa, lalo na po doon sa kabanatang 7. Makikita po natin ang mga naisulat ni Lucas. Si Lucas din po, by the way, ang author ng Aklat ng Mga Gawa. At meron din siyang parehong recipient, pangunahing recipient po, yun ay si Teopilo. Si Esteban, matapos po ang mahaba niyang exposition, pagpapaliwanag patungkol sa lumang tipan, matapos niya po itong ihayag, sa dulo po ay binato hanggang sa mamatay. Sa dulo ng kanyang sermon. Sana hindi naman po mangyari ito. Of course, ito ay may pahintulot, or kasama dito yung pangunahing pinakaunang taga-usig ng mga banal noon, si Saulo na naging si Pablo. Sa pamamagitan po nito, ng mga kamatayan ni Esteban sa napakaaga pang buhay ng iglesia, makikita po natin ang kasigasigan, makikita po natin ang nag-aalab na damdamin, ang kanilang drive or matinding kagustuhan na ipakalat ang mabuting balita sa kanilang mga ipinapangaral. So much so na handa po nila itong ikamatay. Sabi nga ng iba, ang dugo ng mga unang Kristiyano na namatay or martyr ang siyang dumilig sa iglesia. Pinapangaral nila ang mabuting balita mula sa isang tao, patungo sa isang tao, mula sa isang tahanan, patungo sa isang tahanan. Sa isang nayon, patungo sa isang pang nayon. At, gaya ng ating pong alam, they turned the world upside down. Inialay po nila ang kanilang buhay para sa pagsusulong ng mabuting balita. Ngunit bakit at paano meron silang ganitong katinding konbiksyon? Paano? Bakit? Ito po ay dahil sa katotohanan na si Kristo ay tunay na nabuhay mula sa mga patay. Mga kapatid, sa ating pong pagwawakas, second to the last sermon, sinabi po ni Kuya Ronnie kanina, sa ating pong pagwawakas ng pag-aaral ng Aklat ng Lucas, napakarami na pong iprinisenta sa ating ebidensya patungkol sa Panginoong Hesus, sa kanyang pagparito sa lupa, pagkakatawang tao, sa kanyang banal na pamumuhay, sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay, at sa susunod na linggo ay sa kanyang pag-akyat sa langit. Ang dalangin ko po ay hindi po ito isa na namang aklat, itong Lucas, natatapusin po nating pag-aralan at pagkatapos ilalagay natin sa mga tukador ng ating kaisipan. Itatabi at magpapatuloy tayo sa
pamumuhay natin, kung paano natin ito pinamumuhay ngayon. Dalayan ko po na saan man tayo ngayon naroon sa ating spiritual na pamumuhay, ay mabago po tayo ng mga katotohanan that our hearts will burn gaya ng dalawang alagad ng Panginoong Hesus. So much so na kunin po natin ang mandato ng Diyos para sa atin at ito po ay ating tupdin. Atin pong basahin ang ating mga talata. Samahan niyo po ako. Maaari pong hilingin kong tumayo tayong lahat. Lucas, Kabanata 24, mga talatang 44 hanggang 49. Basahin po natin ang sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin at sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan at sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito, at tignan ninyo, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, subalit manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihan galing sa itaas. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po ay makakaupo na. Ang pamagat po ng ating pag-aaral, ang mensahe at misyon ng iglesia. Meron po tayong dalawang bahagi. Una ay ang mensahe ng kaligtasan mula sa mga talatang 44 hanggang 47. Ikalawang bahagi ang misyon na ipakalat ang mabuting balita mula sa talatang 48 hanggang 49. Sa kabanatang 24 ay nakita po natin sa huling kabanata na ito ng sulat ni Lucas ang diin sa kasulatan. Kung ano ang mga isinulat ng mga propeta. At ito po ay nagpapatibay na ang salita, ang kasulatan ay makatotohanan at matapat. Ito po ay dapat magbigay o lalo pang magpatibay ng ating mga kaisipan, ng ating paniniwala sa kasulatan, maging ni Teopilo na unang tumanggap ng sulat na ito, patungkol sa kung sino ang Panginoong Hesus. Sa talatang 25, sinabi ng Panginoon Hesus sa dalawang alagad, ang kabagalan nilang maniwala sa mga sinabi ng mga propeta. Talatang 27, itinuro ng Panginoong Hesus ang kanyang exposition sa mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Talatang 32, sabi ng mga alagad, dahil sa salita na ipinaliwanag, ang kanilang mga puso ay nag-aalab. Talatang 44, yan po ang ating tatalakayin. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang kautusan ni Moises, ang mga propeta at mga awit. Talatang 45, binigyan ng pagkaunawa sa kausulatan. At talatang 46 ay nasusulat, sinabi po roon. Kaya nga po, makikita po natin, mula sa nakaraang pag-aaral, sa nakaraang linggo, nakita po natin na ang Panginoong Hesus ay binigyan ng kapayapaan at kasiguraduhan ang kanyang mga alagad. Pinatunayan niya na siya nga po ay talagang nabuhay na maguli. At dahil meron po silang kapayapaan na magpatuloy sa kanilang lakbayin, meron po silang kasiguraduhan sa kanilang hinaharap, ito po ang kanilang misyon ngayon. Ibibigay ang misyon sa mga alagad. Ano ang kanilang gagawin? Tunay nga na hindi na po sila parang sumasayaw sa kadiliman or dancing in the dark.
Dahil meron po silang layunin, meron pong bisyon na iniwan ang Panginoong Hesus. Hindi lamang po sila, gayon din po tayo ngayon. Sa unang bahagi po ng ating pag-aaral, ang mensahe ng kaligtasan, 44 na talata. Sabi po riyan, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila. So matapos nga ang kanyang pagpapatibay na siya ay muli na ngang nabuhay, pinakita ang mga ebidensya, ngayon ay ibabalik ng Panginoong Hesus ang mga alagad sa kasulatan. Ipapaalala niya sa kanila ang mga nasusulat. Kung ano ang nararapat na mangyari at matupad sa Kristo. Kagaya ng ginawa po niya sa 2 alagad sa papunta sa Emmaus. Ito po ang mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, na siya ay mamamatay, siya ay ililibing, siya ay muling mabubuhay sa 3 araw. Sinabi niya po ito gamit ang kasulatan, ang lumang tipan, sa pagpapatuloy sa talatang 44, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin. Ito po ay pumapatungkol sa panahon na kung saan ay kasama niya pa ang kanyang mga alagad sa pagmiministeryo, sa pag-iikot, at pagpapahayag ng kanyang kaharian. Sinabi niya po sa kanyang mga alagad na maraming beses kung ano ang dapat mangyari sa kanya, sa Kristo. At binalikan niya ang kasulatan. At sinabi niya sa kanila kung ano ang dapat matupad sa kasulatan. Ni-reinforce po niya yung katotohanan sa kanilang kaisipan. Gaya po ng sinasabi sa Lucas 18:31 to 33. Hindi po natin babasahin, nandiyan naman po sa PowerPoint. At sa ating pong nakita na nga mula sa mga nakaraang talata at mga pag-aaral po natin, yung pagdidiin or yung emphasis po sa kasulatan. Ibinigay po ng Diyos ang kasulatan upang sa pamamagitan po nito ay makilala natin ang Diyos at sa pagkakakilala natin sa Kanya ay magkamit ng kaligtasan. Ito po ay maliwanag, malinaw na pattern na binigay po sa atin. At dapat po nating gamitin at sundin na ang kasulatan ay higit nating pahalagahan at tunay na panghawakan na ito ang ating pamantayan sa ating pananampalataya at mga gawa. Sa verse 44 po sa maghuhuli, sabi po roon na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Binilikan po ng Panginoong Hesus ang kasulatan, muli, the Old Testament. Una, sinabi niya ang kautusan ni Moises, the Law of Moses. Tinatawag din po natin itong Pentateuch, or Penta means 5. Yun po ay tumutukoy sa unang 5 aklat sa Lumang Tipan, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Or sa mga Hudyo, ang tawag po nila ay Torah. Ibig sabihin ay kautusan. Isang halimbawa po ng pagbanggit sa Mesiyas, sa darating na tagapagligtas, sa mga kautusan ni Moises, yung unang-una, Genesis 3 verse 15, kayo ng babae ay aking pag-aawayin, binhimot, binhi niya, laging kong paglalabanin, ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ito po yung unang banggit doon pa lamang sa Hardin ng Eden patungkol sa tagapagligtas. Marami pa pong larawan ang makikita natin. In fact, yung sacrificial system po na kanila, inutos na kanila ng Diyos, ay lumalarawan din po ito sa ating Panginoong Hesus. And then sinabi po niya sa mga propeta, nag-reference din po siya sa mga propeta. Ang mga propeta po, mula doon sa former and latter na mga prophets, hindi na po natin babanggitin lahat. Masyado pong marami po yung mga aklat. Pero isa sa mga halimbawa
ng pagkakabanggit at propesiya sa lumang tipan patungkol sa Panginoong Hesus ay ang sinabi ni Propeta Isaias. Lagi po natin itong binabasa, 53 verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang latay ay gumaling tayo. At totoo po na ito ay natupad sa ating Panginoong Jesus. Lastly, sa mga awit. Ito po ay pumapatungkol sa mga aklat na hindi kabilang sa kautusan, sa Torah, at sa mga propeta, Nevim. Ito po ay mga writings, or ketuvim. So makikita rin po natin sa mga aklat na ito, sa mga writings, sa mga awit, ang mga propesiya patungkol sa ating Mesiyas. Gagaya lang po sa mga awit 16 verse 10 at mga patungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, nihahayaan mong makita iyong banal ang hukay. Basically, ang tinutukoy ng Panginoong Hesus ay ang buong kasulatan, ang lumang tipan sa kanila noon. Sapagkat wala pa naman po noon ang bagong tipan. Muli, ang lumang tipan, ang kautusan ni Moises, mga propeta, at mga awit. Tunay nga po na ang buong punto ng kasulatan ay si Jesus. Ito po ay tumuturo sa ating Panginoong Jesus. Para po itong isang malaking araw na tumuturo sa Kanya. Kung atin pong aaralin ang lumang tipan. At makikita po natin dito ang katapatan ng Diyos sa Kanyang mga salita. Dahil ang mga propesiya pong ito ay nagkaroon ng katuparan sa ating Panginoong Jesus. Tinatawag nilang Messianic prophecies. Ayon sa pag-aaral, binasa ko lang po ito, ang probabilidad na matupad kahit yung 8 na propesiya sa lumang tipan patungkol sa Panginoong Hesus, ang probabilidad po niyan ay 1:10 to the 17th power. Hindi ko po mabilang kung ilan yung 0, no? At hindi rin po ako magaling sa math. Pero ganun ang ibig sabihin, imposible kung ang titignan po natin ay mga probabilidad. Mas marami pa po o mas malaki pa po ang tsansa na tamaan tayo ng kidlat kaysa sa matupad yung 8 propesiya. Subalit, hindi lang po 8 ang natupad sa Panginoong Hesus. Daang mga propesiya ang natupad sa Panginoong Hesus. Ito po ay lubhang nakakagulat at nakamamangha. Tandaan niyo po mga kapatid, ang sentro ng Biblia ay ang Panginoong Hesus. Christ is the central theme of the Bible. Ang mga kasulatan, ang mensahe nito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kung atin pong sasaliksikin ang lumang tipan, ito po ay pumapatungkol sa Panginoong Hesus. At makikita po, dahil po riyan, makikita natin ang katapatan ng mga salita ng Diyos. Verse 45, at binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Gaya rin po ng ginawa niya sa 2 alagad nung sila po ay papunta sa Emmaus, ay binuksan niya ang mga mata ng mga alagad na kasama niya ngayon. Ang buhay na salita ng Diyos ang siyang nag-interpreta ng nakasulat na salita ng Diyos. Kung wala po ang tulong ng Diyos, ng Panginoong Hesus, hindi po natin mauunawaan ang mga salita, ang kasulatan. And it was well noted po sa nakaraang mga pag-aaral, lalo na po dun sa 2 alagad papuntang Emmaus. Maaaring ito yung punto na kung saan talagang nabuksan yung kanilang yung kanilang spiritual na mga mata sa katotohanan ng lumang tipan. In other words, maaari,
Bagamat wala po nakasulat, dito po sila naligtas. I'm sure, kayo, tayo, na nakaranas na po ng pagliliwanag, the illumination, mula sa Diyos, ay makaka-relate po sa pangyayaring ito na ginawa ng Panginoong Hesus sa mga alagad. Naalala ko po nung unang beses na yung mga istorya sa Biblia, mga memory verses mula sa pagkabata ko ay bigla na lamang nagkaroon ng kabuluhan. Bigla na lamang nagkaroon ng buhay. At sa wakas ay napagtanto ko po na ako ay makasalanan. Tunay na ito ay isang napakasayang araw, maluwalhating araw. Tandaan po natin mga kapatid, ang kakayahan na maunawaan at tanggapin ang katotohanan ng kasulatan ay magmumula lamang po sa Diyos, hindi po sa atin. Hindi po natin ito kayang gawin, o hindi rin po natin kayang ilabas ito sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan. Siya lamang po ang nagbibigay ng kaliwanagan sa kanyang mga salita. At kahit na po sa ating mga mananampalataya na, ang higit na pagkaunawa, pagkakakilala sa Panginoong Hesus mula sa kanyang mga salita ay nagmumula pa rin po ito sa Diyos. Kaya naman napakahalaga ang patuloy na pag-aaral sa salita ng Diyos. Dapat po nating pakaasamin na patuloy ang kaliwanagan sa mga katotohanan. So much so na mabago ang ating pamumuhay. So much so na mabago ang lahat sa atin. Until kumilos tayo pasulong sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Until na makonsumo ang ating buong pagkatao hanggang sa ang mabuting balita ang ating ipinapamuhay, kagaya ng mga apostol, kagaya ng mga unang mga Kristiyano na nakonsumo ang kanilang buong buhay ng mensahe ng mabuting balita. At dahil dito ay kanilang inialay ang kanilang buhay para sa pagpapakalat nito. Sa puntong ito, mga kapatid, maaaring may mga nakaupo po dito na wala kang idea kung ano ang aking pinagsasabi. Walang kabuluhan. Maaaring iniisip mo, ang tagal matapos ng sermon. Kapatid, pray. And pray hard. Ipanalangin po natin na sa wakas ay buksan ng Diyos ang ating kaisipan, ang ating mga matang espiritual sa katotohanan ng Kanyang salita. Makilala po natin ang Panginoong Hesus at sa pamamagitan nito ay makamtan ang kaligtasan. Verse 46, sinabi niya sa kanila, ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Ito po ay matagal nang ipinahayag sa lumang tipan ng mga propeta. Kung ano ang gagawin ng Kristo sa kanyang pagparito at kung ano ang kanyang kailangang gawin para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Ang sinabi po sa talatang 46, yan po ay pinahayag na. At makikita po natin muli, kahit saan sa lumang tipan ang larawan ni Kristo. Binasa po natin ang ilan kanina. Ito po ang mensahe mula pa lamang sa simula, mula pa lamang sa lumang tipan, na ang Diyos ay magpapadala ng perpektong alay para sa kapatawaran ng kasalanan ng sanlibutan. At ito po ay nagkaroon ng katuparan sa ating Panginoong Hesus. Muli, si Hesus o ang Panginoong Hesus ang siyang sentro ng kasulatan. Ang mga libong taon na mga propesiya ay tumuturo sa Panginoong Hesus sa kanyang gagawin, sa kanyang pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay.
At dahil ito po ay natupad kay Jesus, ang mensahe ng kaligtasan, ang kasulatan, ay karapat-dapat na pagkatiwalaan. Karapat-dapat na ialay ang ating buhay para sa mensaheng ito ng kaligtasan. Yan po ang mensahe dapat nating pagkatiwalaan. Ngayon, ang mga mensahe pong ito ng kaligtasan ayon sa verse 47 ay dapat ipangaral at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan. Ano ang dapat ipangaral? Pagsisisi at pagpapatawad. Pagsisisi, ang ibig sabihin po ay pagbabago ng isip. Pagdadalamhati para sa kasalanan. Matinding pag-ayaw sa kasalanan. 180-degree na pagtalikod sa kasalanan. Pagpapatawad, ito ang ibig sabihin naman po ay kalayaan sa tanikala at sa pagkabilanggo. Ang pagpapatawad ng mga kasalanan, yan po ang dapat na ipangaral. Ipapangaral sa mga bansa at sa Jerusalem, to repent and be forgiven. Ang dalawa pong bagay na ito, pagsisisi sa kasalanan at pagpapatawad, ay mangyayari at magiging epektibo lamang sa ilalim ng iisang pangalan. At yan po ay ang pangalan ng Panginoong Hesus. Tanging ang pangalan lang ng Panginoong Hesus ang may otoridad o kapangyarihan. Tanging siya lang po ang may otoridad na magpatawad sa mga kasalanan. Hindi po ito maaaring makamit sa anumang kakayahan ng tao or any human efforts. Hindi rin sa kung sino man. Tanging kay Jesus lamang. Siya lamang po ang may karapatan at kapangyarihan na magpatawad sa ating mga kasalanan. At ang mensahe pong ito ng kapatawaran ng kasalanan at pagsisisi, ang mensahe ng kaligtasan, ay hindi lamang po para sa mga Hudyo. Ito po ay para din sa mga Hintil, para sa lahat ng mga bansa. Tama po. Ipinopesiya na o ipinahayag na ang mensahe ng kaligtasan, aka the gospel, ang ebanghelyo, ay ipangangaral, ipamamalita sa buong mundo. To which, by the way, ang mga Hudyo ay hesitant na gawin dahil sa kanilang exclusivity. Ito po ay ipapangaral sa buong mundo. Sabi sa Genesis 12 verse 3, sabi ng Diyos kay Abraham, gagamitin siya para maging pagpapala sa lahat ng mga bansa. Tumutukoy na sa lahi ni Abraham magmumula ang tagapagligtas. Isaiah 49 verse 6, ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. Hosea 2 verse 23, at aking ihahasik siya para sa akin sa lupa, at ako'y mahahabag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan, at aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan, ikaw ay aking bayan. At siya'y magsasabi, ikaw ay aking Diyos. Ang biyaya, ang habag ng Diyos ay hindi lamang po para sa isang grupo ng makadiyos na tao, kundi para sa lahat ng mga bansa. Ang mensahe pong ito ng kaligtasan ay hindi po nalilimitahan ng lahi, ng kasarian, ng edad, ng kultura, ng relihiyon, o political allegiances. Hindi yung pula, hindi yung dilaw. Ang mensahe ay para sa lahat. Ang mensahe ng kaligtasan ay ipangangaral sa lahat ng mga bansa. But of course, ito po ay magsisimula sa Jerusalem, sabi ng Panginoong Hesus. So sila na mga kaharap ng Panginoong Hesus ay tinatalaga din
na ipangaral ang mabuting balita mula sa Jerusalem hanggang sa buong mundo. Subalit nakita na rin po natin itong matupad ang mga propesiya pong ito. Kanino? Sa mensahe ni Juan na tagapagbautismo at ng Panginoong Hesus mismo sa kanilang unang sermon ng pagsisisi sa kasalanan. Tama po, ang unang sermon nila ay pagsisisi sa kasalanan, hindi pag-aalok ng pinakamainam na buhay dito sa lupa o anumang pinansyal na paglago o pagyaman. Pagsisisi sa kasalanan. Ito ay sapagkat ang numero unong problema ng mga tao at nating mga tao ay pagiging makasalanan. Kaya naman dapat po nating pagsisihan ng ating mga kasalanan. And then later on, sa Gawa 4 verse 12, si Pedro po, Apostol Pedro nagsasalita, walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Binanggit po natin si Esteban sa intro kanina at ang kanyang paghahayag ng kasulatan. Ito po ay bahagi nitong pagtupad sa pagpapangaral ng mabuting balita. At ang resulta nga po, siya ay ibinato hanggang sa mamatay. At sa ating pong scripture readings, ay 10 kabanata ng Aklat ng Mga Gawa, naging malinaw kay Apostol Pedro na walang tinatangi ang Diyos. Kahit anong lahi, ang sino man na tumanggap o natatakot sa Diyos ay tatanggapin niya. Ito po ang mabuting balita, ang mensahe ng kaligtasan na ipinangaral ng mga apostol at ng mga naunang mga Kristiyano na kanilang ikinamatay. Naniwala po sila na karapat-dapat ialay ang kanilang buhay para po dito. At tamang-tama po. Sabi ni Apostol Pablo sa Roma 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga tao. Ang salita ng Diyos ay matapat at ang mensahe nito. Ang mensahe, si Kristo ay nagdusa, siya ay namatay, siya ay muling nabuhay sa 3 araw, at dahil dito ay mayroong kapatawaran ng kasalanan sa mga magsisisi, anuman ang lahi nila. Ito ang mensahe nating lahat. Ito ang mensahe ng kaligtasan na dapat nating dalhin sa mundo. Nauunawaan mo na ba ng lubos ang katotohanan sa mga oras na ito? Nagsisi ka na ba sa kasalanan at nakaranas ng kapatawaran ng Diyos? Si Kristo ba ang mensahe ng iyong buhay? Nakikita ba siya sa ating mga pananalita, sa ating mga gawi, sa ating kaisipan? Ang mabuting balita ba ang kumukonsumo sa ating buong pagkatao? Yan ang mensahe ng kaligtasan. Ikalawang bahagi, ang misyon na ipakalat ang mabuting balita. Sabi sa verse 48, kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Saksi, witness. Yung original na lengguwahe ay pumapatungkol sa isang testigo sa korte, isang tao na may direkta at personal na experience sa mga pangyayari na naganap o kilala niya direkta yung tao na pinag-uusapan na siyang nagpapatibay sa korte kung ano ang mga naganap at kung sino mga tao ang nakasalamuha. Ang isang testigo ay nagpapatunay sa katotohanan na kanyang pinaniniwalaan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, sila, nakaharap niya ang mga alagad, ang mga apostol, ay mga saksi
sa lahat ng mga bagay na ito. Ano yung mga bagay na ito na kanilang dapat saksihan? Ang mga bagay na natupad sa lumang tipan, tinupad ng Panginoong Hesus, ang kanyang pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay. Sila ay mga saksi, mga eyewitnesses. At dahil dito sa ginawa ng Panginoong Hesus ay magkakaroon ng kapatawaran sa kasalanan. Muli, pumapatungkol sa kasulatan na natupad sa Panginoong Hesus. At sila po ay mga credible witnesses. Nakita po nila ito sa kanilang mga mata. Hindi nga lang nila nakita, nahawakan pa po nila. Sa nakaraang pag-aaral, hinayaan ng Panginoong Hesus na mahawakan siya ng mga alagad para patunayan na siya ay muling nabuhay. Sa kanilang korte, at least 2 lamang. 2 testigo ang kinakailangan para maging matibay ang testimonya. Subalit sa pagkakataong ito, higit po sila sa 2. Dito lamang po sa Kabanata 24, higit na sila sa 11. Sa unang Korinto chapter 15, sabi ni Apostol Pablo, nagpakita rin siya sa higit na 500. Napakaraming saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Sabi ni Apostol Juan sa unang Juan chapter 1 verse 1 to 3, yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay, at ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama sa amin ay ipinahayag. Ipinahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito po ang kanilang nasaksihan, nakita, narinig. Kaya nga po sila ay mga saksi sa natupad na mga propesiya patungkol sa Panginoong Hesus. Subalit ito pa po ang isang aspeto sa pagiging saksi. Yung salita po sa original, martus. At malimit po nating marinig ito sa pulpito natin, na dyan po nagmula yung English word na martyr. Anong connection? Sila na tumitistigo, sumasaksi at nagpapatunay sa katotohanan patungkol kay Kristo ay inusig. Madalas, sa karamihang pagkakataon ay inusig sila. They were persecuted. At dahil po dito, ang iba ay pinatay. Pinagtiisan po nila ang mga pag-uusig, paghihirap, at kahit na po ang kamatayan para sa kanilang testimonya. Pinaniwalaan nila ang mabuting balita at dahil dito, handa po silang ialay ang kanilang mga buhay para sa mabuting balita. Gaya na lamang ni Esteban na unang martir. At maaari din nating sabihin ito sa iba pang mga apostol. Maliban po kay Apostol Juan, lahat po ng apostol ay pinatay para sa pagsaksi sa mabuting balita. Ang tanong, exclusive ba ang pagsaksi or yung witnessing para lamang sa mga eyewitnesses? Sila lang yun eh. Sila lang ang nakakita. Hindi ba tayo kasama rito? Sapagkat di natin ito nakita? Malaking hindi. Ang komisyon ay dalhin ng mabuting balita sa lahat ng mga bansa. Of course, patay na sila bago pa nila ito magawa. Hindi nila mararating ang dulo ng mundo. Gaya ng sinasabi sa Aklat ng mga Gawa 1 verse 8, kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Subalit ano ang kanilang ginawa? Ang mensaheng ito ay kanilang ipinasa, gaya ng binasa po natin sa unang Juan
1 verse 2, at ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatotohanan, at sa inyo naman ay aming ibinabalita, ang buhay na walang hanggan. Pinasa po nila ang mabuting balita sa ibang mga tao. At sila na mga nakatanggap ng mabuting balita ay ipinasa rin, tumistigo rin sa ibang mga tao. Pinasa rin nila ito. In other words, sila na tumanggap ng testimonya patungkol sa balita na si Jesus ay muling nabuhay, ay may mandato rin na magbigay ng testimonya o sumaksi. Ngunit paano? Hindi nga naman nila nakita. Paano gagawin ng mga Kristiyano ngayon ang pagsasaksi? Ito ay walang iba kundi sa pamamagitan ng kasulatan. Muli, ang kasulatan, ang mga testimonya sa salita ng Diyos. Kaya naman kung tinanggap mo ang testimonyang ito, kaya nga po tayo nandito, kaya ka nakaupo dyan. At naranasan mo na ang kapatawaran sa pangalan ni Jesus. Tayo, ikaw at ako, ay kinukomisyon na maging testigo rin sa mga bagay na nangyaring ito sa pagkamatay ng Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan at sa kanyang muling pagkabuhay. Church, walang mission department ang church. Ay, sila lang yan. Sila lang yung may karapatan na magbahagi ng salita ng Diyos. Sila yung misyonero. Hindi po. Mismong ang iglesia ang misyonero. Wala pong pinili para sa mission committee. Tayo pong lahat. Tayo pong lahat. Tayong lahat ay responsable sa utos na ito na ipakalat at ipangaral ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan sa mundo. Sabi ni Pastor Peter ni last Sunday, ni Brother Josh, last PDF, baka sobra nakatuon na yung ating kaisipan sa ngayon, sa dito at ngayon, to here and now. Nanawaglit na sa atin ang mga makalangit na bagay. More so yung ating misyon dito sa lupa, mga kapatid, na ipakalat ang mabuting balita. Muli, church, tayo po ay tinawag para gawin ito, na iproklama ang mabuting balita at dalhin ang mensahe ng kaligtasan mula sa Jerusalem, GFC Center, hanggang sa dulo ng mundo. O baka naman sobrang komportable na po tayo sa magandang lugar na ito. Salamat po sa Diyos sa biyaya niya. Sa komportableng lugar na ito, na nakalimutan na natin ang ating misyon. Verse 49, at tingnan ninyo, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, subalit manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihang galing sa itaas. Lastly, inutos niya sa kanila na maghintay sa ipinangako ng Ama na kapangyarihan. Hindi sila kikilos kahit isang hakbang lang kung hindi po dumarating ang tutulong. Without Him. Tama. That's a Him. H-I-M. Siya. Bakit? Ang kapangyarihang ito ay magmumula sa banal na Espiritu. Siya po ang magbibigay ng kapangyarihan sa kanila sa mga alagad to do the mission, ang pagpapakalat ng mabuting balita. Oo, nasa kanila na ang tamang teolohiya patungkol sa Mesiyas. Oo, nasa kanila na ang tamang kasaysayan at kaunawaan patungkol sa Mesiyas. Oo, nasaksihan na nga nila ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus.
at naunawaan na nila sa wakas ang mensahe ng kapatawaran at pagsisisi sa kasalanan. Nasa kanila po ang lahat ng yan. Subalit, sabi ng Panginoong Hesus, hindi muna kayo pwedeng kumilos. Huwag muna kayong kumilos hanggang wala ang kapangyarihang galing sa itaas. Kulang pa kayo kung wala ang kapangyarihan ito. At ito po ay nagkaroon ng katuparan sa ikalawang kabanata ng kabanata ng mga aklat ng mga gawa, na kung saan bumaba ang Espiritu Santo sa kanila sa mga alagad at literal na kanilang dinala ang mabuting balita sa kung saang makakaya nilang lugar. Pero ito po ang magandang balita sa atin naman ngayon. Mga kapatid, hindi na natin kailangan pang hintayin ang Pentecost o yung nangyari sa aklat ng mga gawa para lamang magbahagi, para lamang iproklama ang mga kabutihan ng Diyos sa kanyang kaharian. Hindi na po natin kailangang hintayin pa ito. Bakit? Ito ay sapagkat lahat ng mga nanalig kay Kristo ay pinananahanan na ng Espiritu Santo. Nananahan po sa atin ng banal na Espiritu, sa atin ng mga nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesus. Nasa atin na po ang lahat ng resources upang sundin ang dakilang komisyong ito, the Great Commission. So ano pa pong hinihintay natin? Isa na namang aklat na tatapusin po ba? Sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, pinacheck ko po sa YT kung ilan na po yung sermon sa aklat ng Lucas. English, Tagalog, meron pang hindi napasama, 198. Grabe, ang dami. At ito po ay pangalawa sa huli na pag-aaral. Subalit, ano ang nagbago sa atin? Matapos nating aralin ang aklat ng Lucas, gaya ba ng mga alagad, ay atin bang iniaalay ang ating buhay para sa mabuting balita? Muli mga kapatid, tayo ay tinatawag din na maging mga saksi sa buhay, kamatayan, at sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus na nakatala sa Biblia. Ito po ay ipinasa ng mga apostol, pinasa, at nakarating po sa atin. At ito po ay magagawa natin sa tulong ng banal na Espiritu. Tandaan po natin, meron tayong mandato. Meron pong utos sa atin ng ating dakilang Hari at Panginoon na ipakalat ang mabuting balita. Kapatid, dalhin natin ang mensahe ng kaligtasan sa ating mga tahanan, sa ating mga eskwelahan, sa ating mga office, sa park, sa ating mga kapitbahay at kung saan man tayo gabayan ng Diyos. Dalhin natin ang mensaheng ito ng kaligtasan. Kung ikaw ay muli, hindi mo pa nauunawaan ng kasulatan at ang mensahe nitong kaligtasan, muli wala pa itong kabuluhan sa iyo. Ang katotohanan, hindi ka pa bahagi ng mga inutusan ng Diyos na magmisyon, sapagkat ikaw pa rin ang target ng misyon. Pero ito po ang magandang balita. Si Kristo ay nagkatawang tao, siya po ay
bumaba sa lupa upang bayaran ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At sa pamamagitan ng kanyang ginawa, ang lahat ng magsisisi at mananampalataya ay mapapatawad. Idalangin po natin yan kung hindi pa rin natin nauunawaan ng mabuting balita. At kung tayo naman ay inaangkin natin ang kaligtasan at ang pananampalataya sa Panginoong Hesus, ano ba talaga ang pinuproklama ng ating mga buhay sa mundo? Ano bang mensahe ng ating buhay sa mundo? Ang paraan ba kung paano tayo mag-isip, mamuhay, manalita, ay nakikita ang mabuting balita? O ano naman ang mga bagay na siyang gumugulo at nakakaagaw ng ating mga pansin para mahadlangan na maging mga epektibo tayong mga saksi ni Kristo? Isa pong halimbawa pa ng tao na nag-alay ng kanyang buhay para sa mabuting balita. I think kilala po ng most of us, si Jim Elliot. Isa pong misyonero sa Ecuador, na yung tribe na pinuntahan po nila, yung tawag ay Auca. Si Jim at ang kanyang mga kaibigan, 5 po sila, ay dumating sa Ecuador February 1952. Napakasal po siya kay Elizabeth Elliot October 1953. Nagkaroon po sila ng isang anak. Nanatili po sila doon sa Ecuador at kanilang sinubukan na makapenetrate sa tribo. Meron na po silang nakapag-contact na po sila. Yung unang contact nila, 1955. Gumamit po sila ng iba't ibang pamamaraan para lang po sila magkaroon ng contact po sa tribo. No? Yung iba, loudspeakers. Sa ibang pagkakataon naman ay nagbigay sila ng mga regalo, binababa nila sa pamamagitan ng timba, nasa chopper sila. At isang beses nga po, nagbigay pa sila ng plane ride doon sa isa sa mga taga-tribo. So, nagkakaroon na po sila ng contact, nagiging kaibigan na po nila yung mga iba po doon. Subalit, Enero 8, 1957, habang ine-expect po nila na makatagpo sila ng mas malaki pang grupo mula doon sa tribo, they were sort of naipit po sila sa tribal dispute, sigalot sa loob ng tribo. At dahil doon, nung araw po na yon, si Jim Elliot at ang 4 pa niyang mga kasama ay pinatay. Pinatay po silang lahat. Makikita po natin ang kanilang muli kasigasigan na dalhin ang mensahe ng kaligtasan. So much so na handa nilang ibigay at ialay ang kanilang buhay. By the way, kilala rin po siya sa quote na ito na nakita po sa kanyang diary noong 1949 bago siya mag-mission. Sabi po ni Jim Elliot sa diary niya, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose." Or sa Tagalog, hindi mangmang siya na nagbibigay ng hindi niya kayang panatilihin o pag-ingatan para makuha ang hindi niya kayang maiwala. Nawa po ang ating buhay ay ating iniaalay. Yamang tayo po ay napatawad sa kasalanan, ay ialay din natin sa misyon na ibinigay sa atin ng Diyos na ipakalat ang mabuting balita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nasa iyo po ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng kasalanan na amin pong tinanggap. Salamat sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, sa kapayapaan at pag-asa, kasiguraduhan. Patuloy nga po na pangunahan niyo po kami at ang mensahe pong ito ng kaligtasan ay amin pong ipamuhay at dalhin saan mang lugar po, saan mang pagkakataon at anumang panahon. Tulungan niyo po kami na gawin ito. Umaasa po kami sa banal na Espiritu na siyang nagbigay ng lakas sa kanila noon, na siya rin pong gumabay sa amin ngayon. Natupd din ang pagpapahayag ng mabuting balita. Dalangin po namin na patuloy na pangunahan niyo po ang lahat sa amin sa isang linggong darating po na ito, at hanggang sa muli po naming pagkikita ay pakaingatan niyo po kami. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay, sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo na sa kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat.